Akala natin sa puso niya, tayo lang mag-isa. Yun pala, 5 SIM cards ang ginagamit niya. Akala rin natin tayo ang nagwagi at nakalamang. Yun pala, silang dalawa pag wala ka ay naglalambingan. Hello Kathden fans, viral at trending ito ngayon mga sombreros. Maaring hindi nyo pa napanood or hindi nyo pa nalaman, pero ito po siya, no? Yung pag-post ni Ma'am Rowena Guanzon sa hosting performance ni Sir Alden. Hindi talaga matapos-tapos to. Pinost ni Ma'am Rowena Guanzon yung kanyang comment noong May 29, 8 PM sa kanyang Twitter account as I'm reading. Sabi niya dito, babasahin ko, sino ba yung male MC sa Miss Universe Philippines na sigaw ng sigaw? Sabi niya ganon. Don't hire him again. Nakakainis ang boses. Bilang isang Kathden fan mga sombreros ay kinakalma natin ang ating emosyon. Kasi syempre si Ma'am Rowena po ay isang public servant. Sa mga hindi po nakakilala sa kanya, siya po ay dating commissioner sa Commission on Elections or COMELEC. So sino daw yun? Kasi diba parang unang punto niya, hindi niya kilala si Sir Alden Richards. Kasi sabi niya dito, sino ba yung male MC sa Miss Universe Philippines na sigaw ng sigaw? Don't hire him again. Medyo nakaka-off yung sabi niya, don't hire him again. Pero ito nakapagtataka mga sombreros, nilinaw niya na the one in white with the picture of Sir Tim Yap at saka ni Sir Alden. So si Sir Tim Yap kasi yung naka-white eh. Pero ewan ko ba, medyo nakakalito. Tapos nung May 30 din, nag-post siya na parang nagulat siya, oh si Alden pala yun. So kilala niya si Alden. I am a Catherine fan or Bernardo fan and enjoyed Hello Love Goodbye. So nanood din pala siya ng Hello Love Goodbye mga sombreros. Patawarin natin si Ma'am Rowena, pero yun nga, magbabasa pa rin tayo ng nakakatuwang comments from netizens. Sabi niya dito, I am not Mia. Sabi niya, FYI po, founder siya ng AR Foundation na currently with around 25 scholars. Isa sa scholars niya si IC Nino na isang PWD. Yung AR Foundation pala po stands for Alden Richards Foundation. Na yun nga, na Jessica Soho siya kasi si Pops Alden ay may mga tinutulungan mga scholars para makapagtapos ng pag-aaral and may mga graduates na po siya. That time, 2, pero ewan ko yan, baka dumami na siya mga sombreros. Sabi pa ng isa, hindi mo kilala, bakit wala kayong TV sa bahay? Pakialam naman ni Alden kung nainis ka, hindi naman importante feelings mo. Kung gusto mo, ikaw magbayad ng kukunin na host next time. Grabe naman itong isang. Pero ito mga sabi pa ng isa, kailangan niyang lakasan ng boses dahil sobrang ingay sa venue. Tama po ito mga sombreros. Tapos sabi ng isa, I disagree. Mas okay si Alden kaysa dun sa mga dating MC na walang kabuhay-buhay. Saka maganda feedback kay Alden ng mga Thais, Vietnamese, Latinos, etc. Tapos sabi pa ng isa, di daw kilala. Asan ka kung nung Aldab era? Nasa ibang planeta ka ba? Or nakalimutan mo na kasi nag-uulyanin na? Lol. I'm your follower, madam. Pero I have to say Alden is way much a better man than the guy you like for Catherine. Kasi Kathniel fan nga si Ma'am Rowena mga sombreros. Better looking, better character. Sana hindi din tayo blind fanatics sa showbiz. Ayaw nga natin na mabulag na fanatiko sa politika eh, sabi niyang ganon. Sabi pa ng isa, Madam, fan po ako ni Alden, kakamping din po ako. On the actual telecast po sa TV, tama lang naman ang tone of voice niya and volume. Yung pasigaw po na videos that is taken or those were taken on the live stream. That's one way to hype the top 20 candidates. Second time niya to host MUPH this year. Ito kay Ma'am Kat De Castro mga sombreros ang pinaka nagustuhan ko talaga sa lahat kasi very professional nga siya. Sabi niya, so I've been seeing some posts from those who watched the hashtag Miss Universe Philippines 2024 through live streaming. Particularly on how Alden Richards sounded angry when he called out the top 20. As someone who was present in the venue, Alden had to make his voice loud and clear to drown out the audience who were screaming for their favorite candidates. Tama naman mga sombreros kasi unang-una sa lahat, yun nga, gaya na nabanggit ko dun sa unang vlog ko na maraming nang okray kay Sir Alden, ay talagang kailangan niyang
kailangan niyang lakasan ang kanyang boses. He sounded fine. Sabi niya, he did well as host. Cute pa. Ayun, so sobrang, ito yung pinaka nagustuhan kong comment and kumaga pa confirmation galing kay Ma'am Kat De Castro mga sombreros na anak ni dating Vice President at saka news anchor ngayon ng ABS-CBN na si Sir Noli De Castro. And yun nga, no, kumbaga pa kailan mag-move on na kasi sabi pa ng iba dito ay kumbaga pa late na yung comment niya kasi May 2022, di ba? Ang MUPH. Tapos nag-comment siya May 29, so 1 week. Pero we are here to love others, no? So mga sombreros, ang tula po natin ay, naku, napakaganda ng tulang ito mga sombreros, kailangan pakinggan yun. Ang tulang pinamagatan nating akala. Minsan akala natin tama, yun pala mali. Akala natin gatas, yun pala syoko na gatas. Akala natin tapos na, yun pala magsisimula pa lang pala. Akala natin tayo yung pinili, yun pala ginawa lang tayong panakipbutas para sa sakit na naramdaman niya sa ex ay makalimot saglit at lumipas. Akala natin sa puso niya tayo lang mag-isa, yun pala 5 SIM cards ang ginagamit niya. Akala rin natin tayo ang nagwagi at nakalamang, yun pala silang dalawa pag wala ka ay naglalambingan. Akala natin gagraduate din sila, yun pala tuition fee ay sa concerts at games ginasta. Akala ko rin madali ang buhay, yung tipong magpo-post ka lang sa FB, sa social media, bukas trending ka na, sisikat at hahayahay. Yun pala kailangan pa magtrabaho at mag-abang ng kakarampot na sweldo. Akala pa natin noon nung bata pa tayo, paglaki natin ay mas kaya nating gawin ang mga responsibilidad. Yun pala sobrang baliktad sa totoong nangyayari at realidad. At akala ko rin wala na talagang pag-asa, hanggang sa nalaman ko at nabasa si Lord Jesus Christ nag-aantay lang pala na tayo sa Kanya ay parating dumulog at umasa. Sana po ay tumagos sa ating mga puso ang realidad ng tula na ito mga sombreros, ang mensahe ng ating poem. Basahin po natin verse sa Biblia, 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 10. Sabi po dito, ito yung kapag may problema ka, grabe yung tinik, parang tinik sa lalamunan, tinik sa dibdib, no? Sobrang hirap, sobrang kumaga pa problemado ka, whether it's financial or physical or emotional or mental or social or relational mga sombreros, lahat ng aspects ng ating buhay dito ay mapapalakas tayo mga sombreros ng salita ng Diyos. Sabi niya, this is Apostle Paul mga sombreros speaking. Sabi niya 2 Corinthians 12 verse 7, and lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Grabe. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Grabe mga sombrero. Simayimin po natin. Verse 7, sabi dito, ito po yung yung time kasi na to, nagta-travel na sila Apostle Paul because nahuli na siya. So habang nasa biyahe siya, marami siyang, kumbaga pa, maraming hadlang sa Satanas na para makapag-share siya ng gospel, makapunta siya sa church ng Corinth, sa church ng Galatia, ng Ephesus, ng kumbaga pa sa ang mga lugar mga sombreros na andito rin po sa Bible. And then sabi niya, and lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations. Okay?
Kasi ang Diyos sa kanya nagre-reveal talaga yung mga sekreto, kung kaya nagawa niya itong Corinthians, Philippians, Ephesians, Thessalonians. Marami, 1/3, sabi nga natin, 1/3 ng New Testament ay sinulat ni Apostle Paul. Sa dami ng revelations na binibigay sa kanya ni Jesus Christ, baka daw, kumbaga pa, maiangat siya, no? And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations. Sa sobrang dami ng sekreto ng Diyos na maiahayag niya, baka ay maiangat siya, no? Baka mas lalo siyang tumaas, mas lalo siyang purihin ng mga tao, mga kasambrero, which he didn't want to happen. Sabi niya dito, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me. So nagpadala ng messenger si Satanas para hadlangan siya, para harangan siya, mga kasombreros. Lest I be exalted above measure. So yun nga, no, para hindi siya, kumaga pa, ito yung sasabi natin, mga kasombreros, na kung nasa kay Lord tayo, iniisip natin parati na kahit masama ang nangyari sa atin, kahit na hindi naaayon sa plano natin yung nangyari, iniisip pa rin natin na it was God's will. It was God's purpose na nag-prevail kung kaya hindi siya nakapunta agad sa taga Corinth, no, kung saan lugar siya gustong pumunta, mga kasombreros. Sabi niya, concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. Nalangin si Apostle Paul sa Diyos. Sabi niya, Lord, 3 times, sabi niya na tanggalin mo itong mga harang, tanggalin mo itong mga balakid, tanggalin mo itong mga hadlang sa aking mga plano, sa aking mga desisyon, sa ating mga sa aking goal, sa aking pangarap. Minsan ganun tayo, mga sombreros, no? Kumbaga pa, may mga times na, Lord, bakit ganito ang nangyari? Bakit ganito yung, hindi ko naman to pinangarap, hindi ko to ginusto. May mga ganong moments tayo, mga sombreros, aminin po natin, that's the reality. And sabi niya, sinagot siya ng Diyos, no? 3 times siya nanalangin. At ang sagot sa kanya ni Lord ay flabbergasting, very shocking. Sabi niya, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Grabe. So dito na, kumbaga pa, napanganga na lang sa reply ni Lord. Kumbaga pa, yung sa Miss Universe na question, parang gano'n ng mga sombreros, no? Na natulala ka na lang sa sinagot ng Diyos sa iyo. Kasi nanalangin ka na, tanggalin mo na to, Lord, no? Tanggalin mo na yung mga ni Satanas kasi ito ang purpose mga aking ginagawa. Pero sabi niya, my grace is sufficient. Napakasapat na aking grasya para sa iyo. For my strength is made perfect in weakness. Ganon pala, mga sombreros, kapag mahina tayo, doon nag-work ang strength ni Lord. Gusto niyang umasa tayo sa strength niya, sa kalakasan niya, sa prayer, sa devotion, and sa Bible, and sa Holy Spirit, so that His strength will be manifested, will be shown, will be proven true, will be more noticeable and visible kapag mahina tayo. His strength is getting clearer kapag malabo na yung strength, ang kalakasan sa ating buhay. So ganun tayo dapat, mga sombreros, ang buhay natin na nababalot ng kahinaan. Yeah, gaya ng na-mention sa Biblia at tinapik natin dun sa ibang vlogs natin na bakit may kasalanan pa ang tao, bakit may kahinaan, bakit hindi perfecto, although God is asking us to be perfect, bakit nandiyan si Satanas, bakit may mga demonyo, bakit may mga sakit, bakit may mga ganito, ganyan, may mga kalamidad, ganun. So that we will trust and we will need the Lord. Kasi kapag wala na, kapag perfect na ang buhay, ay nako, hindi na natin kailangan ng Diyos. Ito yung mga sombreros, isa sa mga patunay na ang Diyos natin ay kumikilos kapag hindi na natin kaya. Sabi niya dito, therefore most gladly I will rather boast in my infirmities. Mas lalo siyang, ngayon, si Apostle Paul, mas lalo siyang nagyayabang kapag nandyan yung kanyang kahinaan. Because he knows exactly that Jesus Christ is working when we are weak and tired. Nagets po natin, mga sombreros, doon kumikilos, mas lalong kumikilos ang Diyos sa atin when we are, desperate, we are weak, we are tired, we are heavy laden, we are burdened, we are so problematic, we are in need, we are in want, we are, walang-wala, desperado na sa buhay. And sabi nga sa Book of Psalms na napakalapit ng Diyos sa mga taong broken-hearted. Yung mga down na, naku, dyan talaga kumikilos ang Diyos sa ating buhay if we let God work in our own life. Sabi niya dito, that the power of Christ may rest upon me.
Grabe. Alam niyo po, ang power ni Lord ay hindi kayang limitahan ng time, ng space, ng distance, ng ating mere intelligence, ng ating skill, ng ating, kumaga pa, ng ating expertise, ng ating kakayahan, mga kasombreros. The power of God, the power of Jesus Christ is always limitless, boundless, incomparable, incomprehensible, and kumbaga pa, walang limitations. Okay? Sabi pa niya dito, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Yon. Kung kailan tayo mahina, doon tayo naging malakas. Sarcastic, mga kasombreros ang dating. Kaya parati niya sinasabi sa atin na magtiwala tayo sa Kanya, mga kasombreros. So yun lamang po. Maraming salamat po sa lahat ng tumututok sa ating channel, mga kasombreros, Kathleen fans, mga kasombreros, sa mga nagugustuhan ng ating content. Maraming salamat po. Hindi ko na po kayo maisa-isa kasi sa sobrang haba ng ating video vlogs, minsan ay hindi na napapunood ang buong vlogs, mga kasombreros. Kaya I pray for blessing, over mercy, grace, and strength, kalakasan, mga kasombreros, sa inyong loob ng tahanan, sa inyong kaloob-looban ng inyong puso, ng inyong damdamin, ng inyong isipan, at ng inyong buong katawan, mga kasombreros. Whether you need physical strength, emotional strength, financial strength sa relasyon, strength sa pagbuklod ng pamilya. No, I pray that in the mighty name of Jesus Christ. Maraming salamat po, mga kasombreros, and see you sa next segment. Paalam. Bye-bye. Paalam.